Itong balikot siya sa amin. Ano lang to eh, minimerienda ko lang to eh. Hinakain ko as candy noon. Ayan po yung mga libangan nila pag winter. Dalawang klase lang yung Pilipino. Masipag tsaka no choice. Meron kaming mannerism na pag nagagalit kami, yung ginagawa namin sa dila namin. Pangarap ko na talagang pumunta rito sa Canada, nagka-problema lang. Umuulan po ngayon. At ang mahirap lumabas ngayon. Kawawa yung manok dun, basang-basa. Tumilaok ka naman. Yosef, how are you? Yeah. Where's your dolls? This is your doll, right? Kain mo muna tayo, kape. Tayo mo lang, kape. Sige. No, I'm a monster. You don't like the shark, but you like the dolls. Not dolls. They're merch. Tapos ko lang magugas at grabe, wala magawa, nunod lang kami. Lagi nang pinapanood pa ulit-ulit. Na-memorize na ata yung lahat ng mga linya nito. Yan po yung doll niya. So that's where you got your doll. From that movie. What's his name again? Agiwa. Agiwa? Only as I walk this house, waiting all alone. Yeah, you got a beautiful doll. Yosef, gonna ask you a question. This better be good. Yeah, it is good. Good. When you grow up, what do you want to be? What do you want to be? You want to be like a doctor? I don't know. You don't know. There's so much jobs I want that I don't know which one to pick. Well, you're still young, but as much as possible, you have to, don't stress yourself. Why am I asking that question? I think I know what I want to be. What? A school janitor. Why do you want to be a school janitor? Huh? Yes. Because you want to clean up the school? Yeah. And aside from that, what else? Just kidding. I actually just want not the janitor. I want to be a YouTuber when I grow up. Oh, you want to be like me? Yes. Yeah, then start right now. If you grow up, you're gonna be a billionaire. Or a millionaire first, and then a billionaire. And Or a then... thousandaire. Because I don't know what comes after billionaire. Well, Or thousandaire. I think it's B because it's alphabetical. I am a donkey. Oh. So that's what you want to be, a donkey. You make me say that on purpose. You just said it and you sing it. You just made... Want to be a donkey. You made me say it. No. Yosef said he No. wants to be a donkey when he grow up. No. You won't be a donkey because you're not yet grown up. Nakatikim na ako ng beef jerky. Pasensya na dun sa mga nakakapanood na ignorante ako eh. Pero nung tikman ko, masarap siya. Maalat-alat. Yeah. Who are you talking to? Sophia called you cringe. Cringe? Sophia called you cringe. Cringe? What's cringe? Like, what's the meaning of cringe? Is she a Filipina? Oh, you're goofy. You goofy? And she Sophia. is a Filipina. Sophia is a Filipina? Yeah. You always talk to me like, Sophia is a beautiful girl. Sophia is a great girl. Sophia is good. Hey! What? I did not say that. You say that, right? You always talk to me about her.
Gising na, Atoy! Atoy, sulit! Gising na! Talagang gising na, Atoy! Si Kainags. Ayan po, at hindi man po kami nagkita ng personal, sa video call po kami nag-usap. Isa po sa mga pinapanood kong sobrang ganda ng kanyang mga content at nakakatawa. Yun, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo mga kainags, ano? Ako po ay nasa bahay ni Mr. Atoy Go. Don't forget to subscribe and like. Yan, isa po sa mga pinapanood kong mga vlogger na ng Winnipeg. Yan. Nakutuwa rin ako sa kanya, medyo, hindi pa lang medyo, no, talagang makwela. Wala lang normal na nakikipag-usap sa camera. Kagigising ko nga lang po eh. Ano na pareho tayo, kaya tingnan mo. Singkit pa, no? Singkit pa yung mata eh. Ganyan, no? Gustong-gusto sana kitang makita personal. Kaya so kung sakaling hindi tayo mag-apang-abot, ganun talaga. Ganun talaga. Baka hindi pa ito yung time. Nga po pala, Kainags, ano nga po pala ang pwede mong ma-advise sa kanila? Kasi ang iniisip natin sa Canada is magiging magandang buhay natin. Mag-iiba ang buhay natin, yung mga hindi natin natitikman sa Pilipinas, matitikman natin dito. So example na lang ako, no? So kung ano man ang meron ako ngayon, wala ako niyan dati sa Pilipinas, hindi ko na isa-isahin o ano yun. Kumbaga, masasabi ko lang na nagbago yung buhay ko nung pumunta ako sa Canada. Pero, yan yung positive side. Pero meron naman tayong sinasabi, syempre pag merong positive, merong negative side. Kaya may papayo ko dun sa mga gustong pumunta ng Canada. Manood kayo dun sa mga vlogger na nagkikwento about positive side at saka mga negative side. At saka huwag po natin silang ibabash kung sinasabi nila yung negative side na baka iniisip natin na hindi na ayaw namin na makapunta kayo ng Canada kasi binabanggit namin yung negative side. Katulad ng example, malungkot po rito. Pangalawa, yung mga ina-expect natin na bilang isang contract worker tayo na madaling makahanap agad-agad ng trabaho rito. Except sa open work permit, yan pwede. Pero pag hindi open work permit ang hawak mo, medyo mahirapan po tayo maghanap ng trabaho rito. Siyempre, unang-una, bago tayo makita ng employer, kailangan magbibigay ng LAMIA ang employer. Which is, it takes a month bago magbigay ang gobyerno sa employer ng LAMIA. Pag natanggap natin ang LAMIA, mag-a-apply na naman po tayo ng work permit. Another ilang buwan na naman po yun. Napakaswerte natin pag nakuha namin ang work permit in 2 weeks or maybe 1 month. Yan, marami po. Talagang sinasabi nila hindi gano'n kadali. Ang ina-expect ko kasi dito dati, talagang masaya. Pero pag nandito ka as contract worker, tourist visa, tapos syempre, naghahanap ka ng way para makapaghanap ng trabaho as tourist visa. Tapos sa permanent residence ka, naghahanap ka ng way para maging permanent residence. Tapos malalaman mo na hindi pala ganun kadali. Mag-burnout kayo, may stress kayo, madidepress kayo. Yun na, doon na mabubuo yung mga kalungkutan. Example na lang, no, si Ferdy. Si Ferds TV. Panoorin nyo mga kainig si Ferds TV dahil si Ferds TV ay nagsasabi ng totoo. Sinasabi niya yung positive side, especially negative side. Kaya naman niya sinasabi yung mga negative side. At kami, ako rin mga kainis, sinasabi ko rin yung mga negative side. Para pagdating nyo sa Canada, may idea about negative side. Hindi lang yung puro positive. Kasi pagdating nyo rito, tapos nasa isip nyo lang positive. Tapos may experience nyo yung mga negative side, yung mga hindi nyo na-expect, doon kayo mabibigla mga kainis. Yung ba sinasabing culture shock kayo. Bakit hindi naman nila sinasabi na ito pala yung mangyayari, mga negative side. So, di ba, parang sa bandang huli, sisisihin pa natin yung mga vloggers na hindi nagsasabi ng mga negative side. Mamili kayo ng mga vloggers na nagkikwento about positive side, especially negative side, para handa kayo at alam niyo kung ano yung gagawin nyo pag nandito na kayo sa Canada. Napakalaking pagbabago nung dumating ako rito kasi, syempre, hindi naman natin ina-expect yung mga ganyang sitwasyon dito dahil hindi naman pinapakita sa totoo lang. Ngayon, may mga vlogger na gustong mag-share ng kanilang experience kasi ayaw nilang mangyari
yung ine-expect ng karamihang Pilipino, mas maganda yung transparent. Oo, tama. Sila Alvin at Emma, alam ko hindi pa mga permanent residents yan. Kaya yung kinikwento nila sa vlogs nila, mga talagang na-experience nila, mga nalalaman nila, mga pinagdadaanan nila rito sa Canada. Kaya sinasabi nila yung mga negative side katulad ng pagre-renta sa bahay, di ba? Oo. So, mataas, gano'n. Sobrang galing po nilang magbigay ng impormasyon. Sa totoo lang. Na-experience niya eh. Alam niya talaga eh. Kasi mahirap magsinungaling sa camera na hindi mo talaga na-experience. So makikita mo talaga sa body language nila, sa expression ng mukha nila, pagbitaw nila ng salita na talagang totoong nararanasan nila yun. Tama po. Si Rice Velasquez, mas lalo na po siya. Mga idol natin yung mga yan. Oo. Oh, mga idol ko kayo. Ako, small YouTube. Sama ako ro. Small YouTuber pa lang po kasi ako. O, sayon, hello. Ayun. Naikwento ko na rin yung naging experience ko sa dito sa Canada bago ako nakapunta sa Canada. Opo. At especially bago ako naging permanent sa Canada. So meron akong vlogs niyan. Naikwento ko na rin. So, Opo. awa naman ang Panginoon yan. Naging Canadian citizen na tayo. Kaya hindi na ako makapagkwento talaga nung mga about experience dito bilang isang contract worker. Kasi tapos na ako eh. Tapos ka na po. Kwento ko na lang ngayon. Ano na lang, kung ano yung nararamdaman ko bilang isang masayang tao, bilang isang nakamit ko yung aking impossible dream sa buhay. Ayun. Tayo ako kasi bilang isang ama, si Atoy bilang isang ama. Opo. So tayo talaga yung haligi. Tama. Tayo yung pundasyon para maging matibay yung ating family. So siyempre, bilang isang haligi, isa sa mga responsibilidad natin ay bigyan natin ng magandang kinabukasan ang ating pamilya, especially ang ating mga anak. Tama po yan. Yan. Para doon sa mga doon sa mga hindi pa po nakapanood nung aking vlog nung kung paano ako naging permanent residency. Ayan, tumira ako sa garahe, magmula sa mataas na sweldo, give up ko yun, bumaba ako kahit maliit ang sweldo ko kasi gusto ko mag-permanent residence at hindi po yung sarili ko lang ang isip ko kasi yung future ng mga anak ko. At saka syempre, madala ko sila rito at hindi naman ako nabigo. Kumbaga, bumagsak man ako pero yung determinasyon ko na maabot yung pangarap ko, yun ang aking ginawa. Kaya sa awa naman ng Panginoon, ito ngayon, paano na lang, kumbaga masaya ako na nakikita ko yung mga anak ko na maganda na rin yung buhay. Malalaki na sila, kaya ito, wala na rin ako ginagawa. Ito, kung ano-ano na lang. Meron pa sir, meron pa. Abutin ang 100K subscriber. Napanood ko yan eh. Yun, isa yun sa mga, syempre, lahat naman tayong YouTuber pangarap nating masungkit yung silver button 100K. Astig yung ginawa. Syempre, in my case, hindi ganun kadali mga kaibigan. Sa iba, madali. Pero in my case, talagang napakasarap din sa inyo yung pinagtatrabahuhan mo. Yung talagang pinagsisikapan mo, pinagtatrabahuhan mo. Importante dito, basta masaya ka sa ginagawa mo. Napakabagal man, matagal, pero masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo. Darating ang panahon, maaabot din natin yan. Basta tuloy-tuloy lang. Kahit na anong unos, kahit na anong bagyo na dumating, basta tuloy-tuloy ka lang. Gusto mo lang yung ginagawa mo, maaabot natin yan, mga kainis. Yung impossible dream ko kasi mga kainag is yung makakuha ng silver button sa YouTube. Pero siyempre, nagpapasalamat ako sa taas. Sa taas talaga. Siya yung ating masasandalan sa lahat ng trials. Tsaka ito yung pinakamasarap mga kainis. Mga kaatoy, ito yung pinakamasarap. Pag nakuha mo na yung pinaghirapan mo talaga, yung talagang pinaghirapan mo, pawis at dugo, sakripisyo, lahat, tapos naabot mo yung pangarap mo. Napakasarap. Napakatamis. Grabe. Kaya minsan maiiyak ka na lang pagka kinikwento mo. Kasi ramdam mo Emosyon, lahat. Yung iyak ng tagumpay. Yan. Talaga, mahirap talaga pero masarap naman. Sobrang tamis pag nakuha mo na. Ramdam ko po yung mga pagpatak ng luha nyo pag nanonood ako sa iyo. Yung po palang mga hindi pa nakapanood dun sa mga buhay ni Kainags nung nagsimula siya dito, lalo na nung tumira siya sa garahe, nasa baba po yung link. Click na lang po yung video na yun para mapanood nyo po. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ayun! Ting-ting! Yun! Maraming salamat po. Kainags, at salamat po sa oras mo. Wala naman sir, thank you. Okay, so nakatulog po ako. Mga 2 oras sigurong tulog. Ang oras na dito, alas 6. Hello! You chef. Oh, you cute.
You're still playing with your beautiful doll. And what do you call that? Huggy Wuggy. Howdy Wuggy. Huggy Wuggy. Howdy Wuggy. If it's not a dog, then a toy. A plush. A flush. A plush. You say, oh, ash. Okay. Flush. Kanina pa, kulitan pa kami. Hanggang sa nakatulog ako. Kain na po tayo. At kape. At maraming salamat pala sa oras. Kainags. Ayan. Alas 7 na, 7:30 ng gabi. At maambon pa rin. Saka medyo malakas ang hangin. Okay, so yun yan. Dumating na si Jeremy. Isang taon lang kami ni Jem. Pero magkaibang barangay. Nag-edit kami ngayon ni Jeremy. Installan ko siya ng editing tools. Yung laptop kasi maliit eh. Hindi kaya ng machine. Usually cellphone sila nag-edit. Nga pala. Meron palang YouTube channel. Meron pala silang YouTube channel. Ito pala yung YouTube channel niya. Lufer de Vera. Ayan. Paki-subscribe na rin po. Naghahanap kami ngayon sa marketplace ng PC niya. Para may magamit siyang pang-edit. Kasi dati magkatrabaho kami dati. Marunong siyang mag-edit, nag-host, tapos segment producer. Kaya yun. Doon kami nagkakilala sa trabaho nun sa Pinas. Gusto niya rin mag-edit. Ulit. Uulit. Kung baka nami-miss niya yung trabaho namin noon sa Pinas. May segment na ine-edit ko noon, nakasama ko Sir Jem. Tapos yung trip lang, yun. Mga videos namin na, ayan, yung mga videos namin na talagang nung panahong magkakasama pa kami sa Pinas na magkatrabaho, dami naming pinupuntahan. Pero nung time, ayaw na nila akong sama eh. Wala ni. Kulang daw ang budget. Pero at least nakaka-enjoy din ganung mga trabaho. Puyatan, talagang magdamagan, rush ang mga trabaho. Pero maganda naman yung mga quality ng outcome ng video. So, yun, doon ako natutong mag-edit at gumawa ng mga parang videos ba, ganun. Yung flow ng video, doon ako natuto. Doon nagkatrabaho kami doon. So, yun. Mamaya, tutulog na kami, pero maliwanag pa. Maraming salamat po sa iyo, Kainags, at napakasaya ko, overwhelmed yung saya ko na kahit sa video ko lang, nakakausap tayo dito. Ngayon mo lang mapapanood tulo. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Nandito ako sa TNT ngayon at may Pilipinong nakakilala sa akin. Talagang ikaw pa magbubuhat, ha? Lo! Nandito po kami ngayon sa Devon at pinick up namin yung CPU ni Jeremy. Ang bihira naman talaga.